no? May mga importanteng developments po sa kaso ni Tatay Digong. No? Unang-una, yung hinain ng mga abogado ni Tatay Digong para ma-disqualify yung dalawang taga-Africa at isang taga-Latin America dahil sila nauna nang nagdesisyon na ipagpatuloy ang preliminary investigation dahil may jurisdiction ng ICC ay nahihain nga po ng mga abogado ni Tatay Digong. Iba po ito dun sa naunang hinain nila kasi naunang hinain nila yung legal basis. No? Ang sabi ng korte, yung legal basis ng nauna ay kapag voluntary disqualification, yung West mismo gusto mag-recuse. Pero itong ginawa nila ngayon, kung partido naman ang gusto mag-recuse. No? Now, ang hukuman, ang prosecution, pati na yung dalawang West, taga-Africa at taga-Latin America, na hanggang 22 May para sumagot at magkomento. Mabilis po yun, no? Kasi ilang araw lang, pinapakomento na sila. No? At importante nga po yan kasi kapag sinang-ayunan ng hukuman na walang jurisdiction, uwi na si Tatay Digong, no? Hindi na natin kinakailangan antayin ng Setyembre. Pero kapag sinabi nila may jurisdiction, tutuloy ang kaso, no? At tutuloy tayo doon sa Setyembre na confirmation of charges. Pero natin sinasabi yan, wala talagang jurisdiction ng hukuman dahil sang-ayon sa Rome Statute, kinakailangan magsimula ang hukuman ng paglilitis sa pamamagitan ng preliminary investigation sa loob lamang ng isang taon matapos magbitiw ang isang bansa. Pangalawang taon, natulog sa kangkungan na yung prosecution, hindi natin kasalanan yon at talagang walang jurisdiction. No? So kapag pinang-ayunan po yan, uwi si Tatay Digong. No? Hindi na kinakailangan antayin pang Setyembre. Now, sa totoo lang po, paulit-ulit na ako sinasabi ko na wala talagang jurisdiction. Pero ito po wala na kasi ibang kaso yung ICC kundi si Tatay Digong. Yung huling Assembly of State Parties, nag-uusap-usap na nga yung mga estado na kasapi pa ng ICC, bubugi na ba natin ng korte kasi wala na silang magawa? Ayan. So dyan po ako natatakot dahil may mga sweldo sila na pinangangalagaan, baka sabihin nila, sige na, ituloy na natin para may silbi pa ang ICC. Pero sa totoo lang po, bukod sa ang mga miyembro mismo ay nagsabi na doon sa Assembly of State Parties na tutuloy pa ba natin ng ICC na wala namang ginagawa ang ICC, nandyan din yung Amerika na talagang pinupulbos, binigyan ng sanctions, hindi lang yung si Prosecutor Kirim, kundi lahat ng mga opisyalis ng ICC at lahat ng empleyado at opisyalis na makipagtulungan na litisin yung mga kaaliado ng Amerika. At sa tingin ko naman, pagdating kay President Trump, kinukonsidera niya hindi lang aliado si Tatay Digong, kundi matalik pang kaibigan. Now, bukod pa dyan sa development na yan, itong si Prosecutor Kirim ay nag-leave dahil merong reklamo sa kanya na manyakis daw siya. So anyway, hindi pa naman natin alam, hindi pa napapatunayan kung manyakis siya, pero litisin niyo yung Tatay Digong ko, kinidnap niyo, tapos kinulong niyo sa dahig, tapos merong nagreklamo, manyakis yung prosecutor, no? Parang wala naman silang moral authority na litisin ang ating Tatay Digong kung sila mismo maitim ang pagkatao, no? Siyempre, hindi naman natin sinasabi na guilty na itong Prosecutor Kirim. Kaya lang, lalo pang dagok yan sa reputasyon ng ICC dahil mantakin mo, may reklamo na ang chief prosecutor ng ICC ay manyakis. Anyway, ang mangyari po dyan, yung deputy prosecutor ang siyang tayong chief prosecutor. No? Ganun naman po yun. Palagi may deputy prosecutor ang ICC. Pero siyempre, dagok talaga sa reputasyon ng ICC. Pinananagot ang mga mahal ng taong bayan gaya ni Tatay Digong. And yet, yung kanilang mga meron din palang bahid ang kanilang personalidad. Now, nakapagtataka po itong inaakusa na manyakis, sa totoo lang, ang duda ko alam niya walang jurisdiction ng hukuman. Kasi hindi po siya yung pumirma doon sa request for arrest warrant labang kay Tatay Digong. Yung deputy. Ang pinagtataka ko, as if naman marami silang kaso, konti nga lang kaso nila, no? Yung deputy prosecutor, ang duda ko, gaya natin, alam niya wala ng jurisdiction ng ICC. Kasi nga, yung pinalitan ng chief prosecutor, actually yun, galit ang mga kapwa, babaeng Aprikano yan Tapos, galit na galit sila dyan sa Aprikanang yan dahil nga, pinupuruhan lang yung kapwa niya mga taga-Afrika. Anong ginawa? Para masabi na hindi lang Aprikano ang aking pinupuruhan, ayun, kinasuhan si Tatay Digong. Oo nga naman. Sa lahat ng mga kaso na sinampa niya, lahat Aprikano plus Digong Duterte. Pero kung talagang siya mismo ay kumbinsado na meron pang jurisdiction ng ICC, bakit hindi niya pinirmahan? Unusual po yan Dahil konti nga lang ang kaso ng ICC. Normally yan, yung prosecutor ang pipirma.
pero hindi yung kanyang deputy prosecutor pinapirma. So anyway, yan po ang ating latest updates from The Hague. At ngayon po, 6 to 8 days. Patuloy pa rin ang mga pagdaloy ng tao rito, pagbisita kay Tatay Digong. Ngayon po, merong mga marino na dumalaw kay Tatay Digong. Sige po. Warren po. Warren, tapos? Oscar. Kenneth. Okay. John Ray. Ano po? Yan. O bakit po kayo nandito? Bakit po kayo? Bisita si Tatay Digong. Ganon. Hindi nyo naman nakikita si Tatay Digong. Ba't pa kayo nagpupunta rito? Yung simpatiya. Simpatya, oo. Bakit nyo talagang sinusuportahan si Tatay Digong? Sabihin nyo nga. Mahal namin si Tatay Digong, number 1. Oo, bakit nyo siya minahal? Oo nga Magandang eh. ginawa. Paano ngayon? Anong nangyayari sa Pilipinas ngayon? Nga. Kayo mga marino po ha, diretso ha. Basta marino, diretso, nga. Okay. At meron din tayo mga iba pang kasama, mga taga Ireland. No? Ireland. Okay, ang malayo po ang Ireland. No? Ba't po kayo narito nagbibigay ng suporta? Bahaw na ka na sumagot. Kahiyaan. Si Tatay Digong na para ibalik ng Pilipinas para gumanda uli ang takbo ng ating kabuhayan doon. Oo nga, nasa loob po niya, Tatay Digong. Ano mensahe niyo kay Tatay Digong? Sana wish ko makabalik siya ng mas maaga pa sa buwan ito o next month. Pwede lang. Oo nga. Well, inaasahan naman natin. Kayo po, mga taga, malayo rin po ito ha, Berlin. Oh, Berlin. Ano pong pangalan niyo? Mga taga Berlin. Kami Yeah. taga Berlin. Oo. At saka si Lilo. Ano pong mensahe niyo kay Tatay Digong? Nandun We siya. love Tatay Digong. Kay Okay. Tatay Digong, alam namin makakalabas ka. Mag-pray kami palagi. para Yeah. sa'yo. Kasi support. Bakit niyo ba napamahal sa inyo si Tatay Digong? Kasi marami siyang, within 6 years niya as president, kumanda naman talaga ang Pilipinas. Hindi patay ng mga drug lord kasi nakakasira naman talaga yan sa mga kabataan. At saka may warning naman siya, di ba? Bakit hindi ka maintindihan ng mga iba-ibang, yung mindset ba ng mga ibang Pilipino? Okay, niya. Kaya yung mga Attorney, may Abak tanong. naman talaga. O, may tanong daw. May tanong, attorney. If the petition or motion daw to disqualify both judges will be approved, and then also the motion for the jurisdictional challenge will be approved, makakalabas ba immediately si tatay or may motion pa or mahaba pa Well, proseso? unang-una, re-resolbahin muna po yung motion para ma-disqualify. Okay. Kapag na-disqualify, papalitan. Okay. Kasi meron namang second chamber ang pretrial division no, ng ICC. So kukuha sila ng dalawang West dun sa second division. No? Kasi nasa first division tayo ngayon. No? So yung dalawa doon, samantala, ipauupuin doon no? Kung sila mag-inhibit. At ang aking prediction naman, hindi naman sila magpipilitan umupo. Okay. Kasi masama naman sila nagpipilitan. Totoo naman, nagkaroon na sila ng nauna ng desisyon Okay. na merong jurisdiction na hukuman. No? So, yun po. No? Pag nabuo na yung tatlo, kapag na-approve nga yung disqualification, tsaka pa lang sila magdedesisyon pagdating doon sa issue ng jurisdiction. Now, kung hindi ako nagkakamali, kailan nga mabinigyan ng ang prosecution na magkomento doon sa parang Hunyo A1 ata, no? Parang Hunyo A1, kung hindi ako nagkakamali, yung binigay na panahon para sumagot yung prosecution doon sa ating motion na walang jurisdiction ang ICC. Pero attorney, also the prosecution is asking the court. Oo nga pala. Oo. Alam nyo, Yung- binigyan na kasi ng final deadline ng hukuman yung Presentation. bibigay abiso kung sino yung mga tatayong testigo kay Tatay Digong. Oo. Ang sabi nila, hingi pa rin sila ng panahon dahil hindi pa nila napapangalagaan ang safety daw ng mga witnesses. Dapat wag nang pagbigyan yan. 6 to 8 days na nakakulong si Tatay Digong, di pa niya alam kung ano yung ebidensya laban sa kanya. Di ba lahat tayo, we have a right to confront our accusers? Bakit 6 to 8 days na ayaw pa rin nila ilantad kung sino yan? Siguro kaya ayaw nila ilantad, alam nila mga sinungaling. Di ba? Ano kinatatakot nila? Meron daw banta sa buhay. Anong banta sa buhay? Bangag ngayon nasa Pilipinas na nagpakulong, napakidnap kay Tatay Digong. Susuportahan nila talaga at poprotektahan nila yung mga nagsisinungaling na testigo laban kay Tatay Digong. Di ba? Nakalimutan ko nga pala, humingi sila ng panahon at sana naman hindi bigyan ng panahon kasi hindi na tama, hindi na makatarungan. 6 to 8 days now, hindi pa napapatunayan nagkasala, nakakulong, tapos gusto pa nila mas matagal na panahon. Karapatan naman ng akusado malaman kung ano yung mga paratang laban sa kanya at ikompronta
kung sino yung mga tumatayong testigo laban sa kanya. Attorney, also following up to that, sinabi nila na is this also an indication na baka wala nga talagang witness na may presenta? Ay hindi ko alam, basta ang akin, insecure sila, takot sila doon sa kanilang mga testigo. Kasi baka mamaya nagsisinungaling. Ako may isa akong alam, sigurado ko na nagsisinungaling dyan. Meron daw siyang mga linibing na mga biktima ng mass murder. Hinukay namin yun, ha? Ang nakita namin, buto lang ng aso. Tapos dadalhin pa rito. At ang balita ko, kasama ko ngayon sa Hague. Kaya lang siya, all expenses paid for by the court. Ako nakikitira. Di bale, masarap naman ang luto ni Mami Janet. Bahala sila sa court. Masarap asiman natin. No? Correct. Di ba nanalo si Mayor ng Mayor. Mayor. narinig namin sa news na siya pinahintulutan ng government ng Netherlands na manumpa sa embassy natin. Ang mangyayari po, papapasukin yung Consul General sa kulungan. Okay. Papapasukin po siya. Pero hindi po pwede ipagkaitiyan. Kasi hindi pa naman po napatunayan nagkakasala si Tatay Digong. So, at saka, wala po sa Rome Statute to disqualification from public office sa Rome Statute. Attorney, on a different note, sabi nila, there's a question raised na with regards to the prosecution team ng impeachment case ni Vice President Inday Sara. Sabi nila na from 19th Congress to the 20th Congress, dapat daw magkaroon ng plenaryo muna at aprobahan kung sino yung magiging bagong membro ng prosecution with respect to